الحمد لله الذي أنعم علينا الإسلام وجعل في قلوبنا الإيمان وزينه وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشفيعه وخليله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ng Allah, malaking pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay Kanyang binayaan ng isang biyaya na kung saan pinakamainam sa lahat ng mga biyayang tinatamasa ng sino mang mga nilalang. Ito ho ang Kanyang gabay na pinatanggap sa ating mga puso ang Islam. At nagniningning sa loob nito ang iman na siyang kadahilanan na tayo ay mamuhi sa anumang mga kasalanan, sa gawaing malalaswa, at sa mga gawaing karumaldumal. Mga kinalugdan ng Allah, sa ating kamanahunan, sa kasalukuyan, kinakailangan mo natin pagtibayin ang ating iman, ang ating pananampalataya, ang ating pananaw sa ating relihiyon. Marahil batid natin na ang anumang nangyayari sa atin sa mundong ito ay walang iba kundi pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag din tayong ummatan wasata, mga makatarungang pamayanan. Dapat makatarungan mo tayo unang-una sa ating mga sarili. Makatarungan tayo sa ating mga ginagawa. Dapat hindi tayo nagmamalabis at hindi rin ho tayo magkukulang. Sa anumang mga kalagayan, saan mang lugar tayo madatnan, anumang oras, ay dapat nandoon palagi sa atin ang tinatawag na makatarungan. Kaya't bilang isang makatarungan na nilalang, dapat sinusunod palagi natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinusunod natin ang payo ng mga mangangaral sa Islam
sinusunod natin ang ating mga leader o yung mga nasa kinauukulan. Lalo na sa panahon ngayon, kinakailangan natin ng payo na kung ano ang ating gagawin habang tayo'y nasa panganib, habang tayo'y nag-iisip palagi na paano kaya kapag madatnan tayo ng anumang sakit o karamdaman na lumalaganap sa ngayon. Mga kapatid sa Islam, anumang mga pangyayari sa atin bilang isang Muslim, hindi dapat tayo mangamba. Wala dapat tayong kinatatakutan. Ngunit pagkatandaan natin, ang pag-iingat ay nandoon. Ingatan natin ang ating mga sarili. Ingatan natin ang ating pamilya. Upang sa ganon ay mas dumami pa ang gagawin nating kabutihan. Dahil sa mundong ito, batid natin ay walang iba kundi pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ginagawa na natin ang mga paraan upang hindi dumabo sa atin ang anumang mga karamdaman, subalit tinamaan pa rin tayo o nagkaroon pa rin tayo, doon na po iiral ang isa sa ating mga pinaniwalaan ang itinakda. Ibig sabihin, nakatakda ko sa atin. Wala tayong magagawa kundi tanggapin at gagawa pa rin ng paraan upang hindi rin makahawa sa iba o manatili na lang sa loob ng ating bahay. Sa panahon ito, kinakailangan mo natin ng payo ng mga mangangaral. Kinakailangan natin ng kaalaman o sapat ng kaalaman kung ano ang ating stand o gagawin sa panahong sa kasalukuyan. Dahil mayroong mga tanong, lalo na sa ginagawa natin sa ngayon. Yung Yawmul Jum'ah, yung pag-a-attend ng Friday prayer na ating nakasanayan, at ito ay obligado sa atin bilang isang Muslim o bilang isang lalaking Muslim. Noong sa March 11 o noong Wednesday, nag-iipon-ipon ang mga maalam sa Saudi Arabia. Merong isang lumabas na article na sila ay nag-iipon-ipon dahil sa isang katanungan o bilang isang tugon sa katanungang, ano ang gagawin ng isang Muslim? Aatin ba siya ng Jum'ah o hindi? Dahil marami sa atin o minsan tayo nalilito kung ano na ang ating gagawin. Ang kataas-taasang hukom, ang mga Saudi scholar, lahat ho sila ay nagkaisa. Isa sa mga sinabi nila, kung ang tao ay infected o na-infeksyon o nahawaan na o nadatnan ang virus na ito, ay bawal sa kanya ang dumalo ng Salatul Jum'ah. Hindi siya pwedeng pumunta ng masjid o di kaya
dadalo siya ng 5 times prayer, bawal sa kanya ang pumunta. Ito ho ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang kahulugan, hindi maaaring ihalo ang isang hayop na may sakit sa mga walang sakit. Ito ho ay naiulat ni Bukhari at Muslim. At sabi na rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nabalitaan ninyong maepidemya sa isang lugar, ay huwag ninyong puntahan. Huwag kayong pumunta rito. At kapag ito ay nangyari sa isang lugar, samantalang kayo ay nagkataon na kayo ay naroon ay huwag kayong lumabas mula roon. Ito ho ay naiulat din ni Bukhari at Muslim. Anong ibig sabihin sa dalawang hadith na ito? Although yung isa tumutukoy sa hayop, subalit pakatandaan natin na ang sakit ay nanggagaling sa hayop, na siya rin sinasabi ng mga eksperto patungkol dito. Hindi pwedeng pupunta ang mga nahawaan sa moske. Dapat sa bahay na lang siya. O di kaya magpakonsulta siya sa doktor, magpagamot siya. Pakatandaan natin, hindi ho yun dahilan sa kanyang pagkatakot, at huwag tayong matakot sa sakit na ito. Dahil walang anumang sakit na hindi nagagamutan. Mayroon talagang gamot na ibinababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kung tayong Muslim ang tinamaan nito, bilang pagsubok ho ito sa atin. Kung mga kufar naman, pakatandaan natin, ito ho ay parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ho ay naglilinis ng ating mga kasalanan. Ganito kadakila itong Islam. Ganitong kakumpleto ang Islam. Ganito kakumpleto ang aral ng Islam, na pinapayuhan ho tayo na huwag tayong mangamba. Subalit nandoon sa atin ang pag-iwas. Pangalawang payo ng ating mga ngaral, kanila hong sinabi, kung sino man ang pinayuhan ng kinauukulan o ng mga bihasa, ng mga marurunong patungkol sa mga sakit na ito, na sinabi sa kanya na dapat siya i-isolate, dapat niya itong sundin. Dapat nating gawin. Dahil batid naman natin, tulad ng sinabi natin kanina, at ayon na rin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumunod kayo sa mga kinauukulan. Dapat nating sundin dahil ito ay nakakabuti sa atin upang hindi tayo madatnan ng karamdaman na ito. At iwasan kung sinasabi ng mga kinauukulan na umiwas na dumalo sa pagsasala ng Salatul Jum'ah, ay iwasan ho natin. Sumunod ho tayo sa mga kinauukulan. Tulad ng mga mangilang-ilang lugar na pinagbawalan na nila na pumunta ng moske, pwede ho nating gawin. Lalo na kapag ang moske na yun ay i-isolate na siya, o gagawa doon ng lilinisin ikama, at magsasanan lang ho tayo doon sa bahay na imbis na Jum'ah ang ating gagawin, ay gagawin na nating duhur, o 4 rakaat na lang ang ating gagawin sala. O di kaya sa area na
na-isolate na. Sa lugar na-isolate na ng mga kinauukulan, doon ho natin gawin ang pagsasala. Ito ay batay na rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong kasama sa grupo ng mga sahaba na dating dumalo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya'y pinagbawalan na dumalo doon upang siya'y magsala. Ang lalaki na ito ay ang kanyang sakit ay leprosy. Kung kaya noong siya ay napagbawalan, nagpadala naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalaunan ng sulat. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sulat, kami ay nakipagkasundo na sa iyo, kung kaya bumalik ka na. Ibig sabihin, nung siya ay sumunod, nung nalinisan o nagamutan ng kanyang sarili, sa panahon na yun ay pwede na siyang bumalik. Mga kapatid sa Islam, ang payo pa ho ng ating mga ngaral, ang sino mang mangamba sa mga karamdaman na ito, na matakot siya'y mahawaan, o di kaya makahawa siya sa iba, yung mga naapektuhan na tulad ng nasabi natin kanina, na ito ay pinahihintulot na sa kanya na dumalo o tumanging dumalo doon ng Salatul Jumu'ah. Yung mga pangangamba natin na mahawa o di kaya makahawa ng iba, nang dahil ho doon ay pinahintulot na sa atin na wag na dumalo ng Salatul Jumu'ah. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maaaring maminsala sa iba at magkaroon ng kabinsalaan. Ito ay naiulat ni Ibn Majah. Kaya't mga alipin ng Allah, sa lahat ho ng pagkakataon o sa anumang lugar na tayo madatnan, kapag ho ang Salatul Jumu'ah na hindi na natin magawa, na tayo ay upang, dahil tayo nag-iipon-ipon, ngayon gawin na natin ito sa bahay. Sa bahay, pwede kang mag-Jumu'ah doon. Kung kayo ay 3 o higit pa, pwede kayong mag-Salatul Jumu'ah. Maaari sa loob ng bahay, yung pamilya, yung tatay, yung magkhutba, tapos yung mga tagapakinig niya, anak, nanay, pwede mong gawin yun. Subalit, kung hindi pa rin kayang gawin, ay magsala na lang ng Salatul Zuhur. Kanya-kanya tayong magsala sa bahay. Pwede ho natin itong gawin. Bakit natin ito nasabi? Unang-una, ito ho ay payo ng ating mga mangangaral. Pangalawa, baka sa kalaunan tayo ay pagbawalan ng mga kinauukulan, tulad ng mga nangyayari sa ibang lugar, upang ating malaman ang kagandahan ng Islam, upang ating malaman ang magaang gawin ng Islam, hindi maging pabigat sa atin. Sa kabila na ito ay inubliga, ay mayroon pa ring exemption. Subhanallah, ganyan ho kaganda ang Islam. Subalit pinapayuhan pa rin tayo ng mga mangangaral, sa kabila ng sinabi nilang mga payo, ay dapat tayo ay magkaroon pa rin ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroon. At pinapayuhan tayo na manalangin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na wag sana tayo madatnan ng sakit na ito. At gagawa tayo
tayo ng mga kapamaraanan, lalo na sa loob ng ating bahay, mayroong mga panalangin na itinuturo si Propeta Muhammad SAW upang ang anumang mga karamdaman ay hindi makapasok sa ating bahay. O maging ang ating sarili ay hindi tayo tatablan. Mayroong mga turo ni Propeta Muhammad SAW. Yun ho ang ating pag-aaralan. Sikapin natin tuklasin. Maaaring sinasabi na sa atin ng mga mangangaral, i-apply natin, i-adapt natin sa ating mga sarili. At isa sa mga effective, ayon sa turo ni Propeta Muhammad SAW, ang isang bahay, kapag binabasahan palagi ng Suratul Baqarah at Surah Al-Imran, walang anumang mga panganib ang makakapasok sa loob ng bahay na yan. Aqulu ma tasma'un, aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت القريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الحمد لله الذي أنعم